Tuluyan ang nadamay ang Gilas Pilipinas sa kasalukuyang ginaganap na finals ng PBA Governors Cup sa pagitan ng TNT at Ginebra. Samantala, isiniwalat naman ni Coach Tim Cone na nakikita niyang rason bakit matagumpay nilang nagulpe ang TNT sa Game 3. Kasabay niyan, tila nagpahiwatig na rin si Coach Tim ng isang dikdikang bakbakan sa Game 4 ngayong linggo versus TNT. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagkaroon ng laban sa araw ng mga patay at base sa report, dahil sa Gilas Pilipinas or para sa Gilas Pilipinas kung bakit nagkaroon ng bakbakan sa mismong gabi ng undas. Yan ang tinura ni PBA Commissioner Willie Marcial sa interview ng media. Narito ang report. Tutukan natin si Commissioner Willie sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Para sa Gilas yun, kung mag-Game 7 kasi, November 10 ang tapos ng finals. So at least, may 2 weeks pa to prepare yung team sa FIBA Asia Cup qualifiers. Mabuti hindi natuloy yung bagyo, kundi malamang usog ulit yung schedule natin and mamumove yung Gilas preparation. Kung natuloy kasi yung bagyo, by Friday ang expected na ulan sa Metro Manila. Mabuti nga hindi naman nangyari. Alam niyo, tama talagang ginawa ni PBA Commissioner Willie Marcial. Mahirapan kasi mag-adjust or magsimula mag-training ang players ng Gilas na kasalukuyan naglalaro dito sa Ginebra at TNT kung dikit na yung laban nila ng New Zealand and of course yung Hong Kong. So maliwanag, iniisip na rin ng pamunuan ng PBA ang mangyayari sa Gilas kung hindi sila magsimula ng training ng mas maaga dito. Para sa akin, malaki sakripisyo na yan sa parte ng PBA at syempre doon sa mga player na kasama sa hanay ng Gilas, hindi ba? Isipin nyo kahit undas andun sila sa court, yung Gin at TNT para lang hindi magipit ang schedule ng pambasang kupunan. Malaki sakripisyo na po yun. Sa parte ng TNT, medyo masakit yun kasi talo sila. Pero sa parte ng Ginebra ni Coach Tim, maganda yun kasi nga nanalo sila. Na-break nila yung pananalasa ng TNT ng dalawang magkakasunod na laban. At ngayon, 2-1 na yung serye. So asahan natin na mas magandang laban na makikita natin sa Game 4. So balikan natin yung Gilas, yung preparation nila, di ba? Malaking bentahe po yun talaga, yung ganitong schedule nila. Yung iniisip ng pamunuan ng PBA ang dapat gawin para hindi magipit ang paghahanda ng national team. Sa ngayon kasi, naglalaro dito sa finals si Japet Aguilar, Scotty Thompson, and of course si Justin Brownlee dito sa Ginebra na kasama sa Gilas. Sa parte naman ng TNT, meron tayong Calvin Aptana. At sa coaching staff, andyan si Coach Tim Cone and of course si Richard Del Rosario bilang team manager ng Gilas. Kung hindi nila in-adjust yung schedule, malamang pagod sila dyan. At ang posibleng maging resulta, baka hindi mag-perform ng mabuti yung mga players natin. Habang ikinukonsidera na ng PBA ang magiging kampanya ng Gilas Pilipinas sa paparating na Asia Cup qualifiers, isiniwalat naman ni Coach Tim Cone ang isang malaking rason bakit nila tinalo ang karibal na TNT Tropang Giga sa Game 3 ng PBA Finals. Kaya ang tanong ng bayan, paano nga ba nila ginawang bumangon mula sa umunoy na 0-2 na kartada? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Dinoson Ray Dalupang ng Inquirer. Well, maganda yung laro namin at mas magandang depensa namin ngayon. Sa tingin ko mula sa seri kalaban ng SMB, medyo napagod kami at hindi kami nakatutok na dapat tutok kami. Yung dalawang laro kasi parang gumising sa amin yun. At sana ito rin ang gumising sa amin at makadiretso kami sa serye. Okay, so unahin natin yung rason na napagod sila dito sa serye nila sa SMB. Posible naman yun kasi nakarating sila sa Game 6. While yung TNT ni Coach Chot, may bentahe sila ng konti. Game 5 lang kasi yung narating nila dun So kahit paano, malaking bentahe yung isang laban sa parte ng TNT, di ba? Nakapagpahinga sila doon. Samantalang yung Ginebra, nakipagsapalaran pa sila sa isang laban matapos ang Game 5 ng TNT at Rain or Shine. Kaya nung oras ng laban sa finals, nagkumahog sila para sabayan ang lakas ni RHJ at ng buong grupo ng TNT ni Coach Chot. Doon naman sa sinabi niya maganda yung depensa nila kagabi, tingin ko talaga yun ang isa rin sa mga rason. Tingnan natin yung stats ni Justin Brownlee Kumuha siya ng napakalaking 13 rebounds at 12 sa kanyang kabuuan ng 13 rebounds na yan kinuha niya sa depensa. Isa lang yung offensive rebound niya sa Game 3. Meaning, nagtrabaho talaga siya defensively. 12 beses niyang dininay ang TNT na magkaroon ng second chance sa basket. Ang laking bagay nun Bukod dyan, nagtala din siya ng 18 points sa laban. Halos hindi ganun kalaki yung kanyang puntos, di ba? Pero kasama niya kasi dito yung mga local players ng Ginebra. Like si Ahan Misi, 16 points siya dyan. Tapos nagbaba din siya ng 8 rebounds. At 6 sa 8 rebounds niya, kinuha rin niya sa depensa. So dito pa lang, makikita mo na talagang trabahong ginawa ng Ginebra sa depensa. Nagtulong-tulong sila para pigilan ng opensiba ng TNT na kilala rin sa depensa. At ito pa, para makumbinsi ka talaga na kinatay ng Ginebra ang grupo ng TNT sa pamamagitan ng depensa. Nagtala ang Ginebra ng sobrang taas na 38 defensive rebounds kumpara sa 24 ng TNT. Grabe, di ba? Ang laki ng lamang nila sa defensive rebounds.
Si Japet, grabe din ang trabaho niya. Nagtala din siya ng 10 puntos at 7 rebounds. Si Scottie 15 points at 5 rebounds. Si Holt meron po siyang 10 points, 6 na rebounds. At ang legend na si L.A. Tenorio, 9 na puntos. Si RJ, 2 lang ang puntos niya pero nagtala din siya ng 4 na defensive rebounds. Matapos niyang ibida na depensa, nagbigay sa kanila ng isang panalo versus TNT sa kasalukuyang ginaganap na pinale ng PBA Governors Cup. Tila nagparamdam naman siya na isang umaatikabong bakbakan ng masasaksihan sa susunod na schedule ngayong linggo nang sabihin niyang mababaliwala ang isang panalo kung hindi nila ito masusundan ng isa pang panalo. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Danason Ray Dalupang ng Inquirer. Mababaliwala ang panalong to kung hindi namin makukuha ang laban sa linggo. Malinaw, kailangan naming i-expand pa yung aming lakas para manalo lang ngayong gabi. At kailangan nating maghanap ng paraan para makuha ang enerhiyang yon sa linggo. Totoo naman yun yung sinabi niya na baliwala yung panalo kung hindi nila magagawang manalo ulit sa linggo. Kapag kasi natalo sila sa linggo, 3-1 na sila doon. Mas matinding pabor na yun sa TNT. Mapupunta ulit ang momentum sa kanila sa pagpasok ng Game 5. At kapag nangyari yan, posibleng kuhanin na ng TNT ang kampyonato sa Game 5 pa lang ng laban. Kung tutuusin, hindi naman gutom yung TNT, di ba? Hindi sila ganon. Pero gusto kasi nilang panatilihin ang corona sa kanila. At gagawin nila yan kung makakita sila ng kahit katiting na butas dito sa Barangay Ginebra. Pero base naman kay Coach Tim Cone, parang hindi naman sila papayag ng ganun-ganun lang. Kasi sabi niya, baliwala ito kung hindi nila masusundan ng isa pang panalo sa linggo. So ibig sabihin, motivated na silang gawin ang lahat ng paraan para biguin ng TNT Tropang Giga. At paano nila magagawa yon? Well, siguro malaking factor yung tulong na magagawa ng locals talaga. Like kagabi, di ba? Kumamada si Ahan Misi, si Scottie, si Japet, si Holt, si LA, at yung tulong na ibinigay ni Joe Devance para makapagpahinga si Japet, malaking bagay po yun. At dahil ito yung naging formula ng panalo nila, posibleng ganito ulit ang gawing strategy ni Coach Tim Cone para makuha ang Game 4. So guys, maraming salamat.